Hello everyone! Magandang araw sa ating lahat, saan man po kayo ngayon naroroon. So ayan guys, excited lang po akong ipakita sa inyo ang aking mga naipon na gamit para sa aking planong bakery sana guys. Wala naman pong masama kung mangarap tayo, diba? So, sikapin po natin na kahit paunti-unti ay magawa na po natin at maumpisahan. So, ayan guys, ipapakita ko po pala sa inyo kung ano yung aking ginagawa. So, yan po, nagbabalot po ako ng nirarap ko na po yung bawat isang items, lalo na yung sa tingin ko is pwede siyang mabasag, pwede siyang madurog. So, ito po yung mga nagawa ko na. So, yung iba, hindi pa po. So, yung ganito guys, ang gagawin ko, ito po pala ay yung aking nabili na smoothie ice shiver. So, nakakuha na po ako ng 3. Ang isa po kasi, ang plano ko ay para po sa amin. Kumbaga sa akin is yung ikikip ko siya para po sa amin. So, ito naman ay pwede kong magamit kung kunyari gusto kong magtinda-tinda, ganun. Pero, may plan pa po akong mag-add kasi ito guys ay hindi talaga siya yung pang business na kumbaga yung heavy duty. So, hindi po siya. Kaya kung mapapansin nyo, bakit hindi lang isa? Kasi nga guys, ito ay kumbaga pang personal lang na gamit. Pero dahil nga mahirap pong humanap ng ganito, at saka yung outcome po kasi niya, noong trinay ko, nakailang beses po akong gumawa ng aking pagkain, gaya ng ice smoothie, mango, or kung ano man po yung gusto kong gawin, is nagustuhan ko siya, at saka para po siya kasing ice cream. So, ang ginawa ko, bumili na po ako ng extrang 2, pero plan ko pa pong kumuha ng 2 ulit para kahit papano. Kasi mahirap din po siyang hanapin. Hindi po lahat ng shop ay meron. So, yung 2 po ang aking target pa na mabili para kahit papano is maging dagdag sa aking pagtitinda kung sakasakali. Kasi hindi naman po masama maging handa tayo, di ba? Lalo na po ako kasi single mom po ako. So, kailangan ko po talaga na pag-isipan ang aking pong pwedeng pagkakitaan. So, ito naman po pala guys, nabanggatan natin. So, ito naman po pala ay bigay ni Ate Dong. So, hindi din kasi siya sure kung gumagana daw. So, ako naman, hindi ko pa po siya na-try. Ayan guys, malaki po yan na pang slice ng mga fruits, pang slice ng vegetables na gusto po natin, kunyari gawing chips or kung ano man po yung plano po natin gawin. So, iba-iba po yung kanyang iba-iba po yung klase ng pag-i-slice. Basta yung makikita po nating mga chips na mayroon lang parang plain cut lang siya, then meron naman yung parang ganito na parang parang strips ang design. So, meron din po siyang ganyan. Meron naman siya yung maliliit, yung dice, ano pang mga klase ng pagkakat ng vegetables or fruits. So, ito magagamit ko siya kasi nga, mahilig po talaga akong magluto. Kasi nakasanayan ko po ng aking kabataan. Kasi kasama ko yung lola ko. So, ang dami ko pong alam gawin na mano-mano nga lang yun guys. So, ano pa yung ganito na meron na tayong mga gamit, di ba? High-tech na kumbaga. So, yung mga natutunan ko sa lola ko na sa tingin ko pagdating ng araw is gusto kong ituloy, mas mapapabilis at mas mapapadali po para sa akin, di ba? Kasi napakahirap yung mano-mano. Magi-slice ka kung anong gusto mo. So, ito malaking bagay sa akin kasi nga meron po kaming mga buko, marami pong pwede na pwede kong pagkakitaan sa Pilipinas. So, yan po. Diba? So, 3 pa lang po yung aking nabili. Meron po siyang cups. Bawat isa, 3. So, ayan. So, ang 2
2 pieces or 2 cups is good for 1 person, guys. Pero kung may bata lang naman yung kakain, di isang cup. Pero kung gusto mong magsasawa ka, pwedeng 2 cups or 3 cups na ice. Fruits, yung frozen na gusto mo. Pwedeng wala, basta meron ka namang mga panghalo. Pero kung gusto mo ng pag kinain mo is parang ice cream, so maglagay ka ng fruits, di ba? So meron tayong 12 lahat na cups. So kung gusto mong paninda, kailangan magre-refill ka ng magre-refill after sa tingin mo is ano na siya, frozen yung ilalagay mo. Ganun, para makarami ka. So yan na yung aking guys na gawa. Diyan. Then ito pa, nakabalot na. Dito pa sa kwarto, ayan. Yung iba nakabalot na, guys. Ito is mga pang-baking din. Ito is kailangan talaga ma-double ko. Kagaya na to, sa tingin ko okay na kasi makapal yung kanyang carton. Pero ito, pang cake slicer, nakabili po ako ng 3 klase sigurong cake slicer. Yung isa nandito. Ito yung parang string. Ito na siya, guys. Naisip ko na ipailalim ko doon sa kasi flat yung isa. Sa tingin ko, pag-iisipan ko pa kung pwede kong magawa yung ganun. Kasi gusto ko talaga ma-sure na okay yung aking pang-baking. So, ganyan, guys. Ayan. So, dito naman tayo. Meron pa po dito sa loob isang stripe. Yung na po yan, yung stripe bag, puno pa po siya. So, yun po yung aking gagawin. Hahalongkatin ko siya para malaman ko kung ano yung dapat kong unahin. So, yung nandito naman, nakabalot na siya. Pero, kailangan kong lagyan ng carton. Ito naman po ay cake stand or yung turntable ng cake. Then, ito naman po, nakabalot na siya. So, yan. Meron pa dyan. Kailangan din ayusin natin kasi para mas maganda. Then, doon pa sa gilid, doon pa sa may CR ko, ayan, nakapatong. So, dito naman, syempre, hindi po pwedeng mawala. Ito, guys, may isang stripe bag din dito, nakahilera. So, yan po yung aking mga ayusin. Ito, meron po akong trolley. Ito, guys. May trolley po ako na gusto kong isend to sa Pilipinas, pero hindi pa naman po kailangang magmadali. So, unahin ko muna yung mga pang-baking. Itong mga ganito sa, sa sunod na lang. Then, dito naman, meron pa po tayong pang-exercise, meron pa po tayong timbangan, pero dahil nga mag-flight po tayo, kailangan ko pong ma-sure kung ilang kilos yung aking luggage. So, hindi ko muna isi-send yung aking timbangan. So, yan, guys. Marami-rami pa po ito. Hindi pa po natupi yung ibang damit. So, ang gagawin ko na lang, para maging safe ang aking iba-box. Yung ibang mga pang-winter na sa tingin ko is hindi ko na ma-isi-send, hindi ko na magagamit, is isi-send ko na lang siya, guys. So, ito namang luggage, meron ding laman yan. Puno na yan, guys. So, hindi ko na yan tatanggalin para mas mabilis na kapag mag-van po ako. So, yan. Marami pa po. Yun naman is luggage din. May laman din po yan, pero pagkain na nakahiwalay. So, yung para sa anak ko is hiniwalay ko na siya. Yung sa tingin ko is para sa baking ko, or kung sa bahay na hindi ganun ka na bubuksan, is ihiwalay ko din para kahit papano, hindi po mahirap para sa akin. So, yan, guys, pinag-iisipan ko kung paano ko pagkakasyahin ito. Umaasa ako na makadalawang box lang ako. Kasi, ang budget po kasi is hindi po ganun kadali. Isang box pa lang, mahal na. Yung pinaka-jumbo na yon. So,
ito pipilitin kong maayos. Pipiliin ko rin yung importante. Kasi meron akong guys gamit na sa tingin ko magagamit ko sa bakery or sa pagtitinda. Kagaya nito guys, mahalaga to, matibay. So gusto ko siyang isend. Meron pang, hindi ko alam kung 5 or 4 doon sa loob. So mahalaga siya sa mga ingredients na kailangan natin na hindi mapasukan ng langgam, ganun. Importante po kasi may lagayan tayo kapag tayo ay merong gustong gawin. So, naiipon ko lang po ito is galing sa ano nila amo, yung parang gatas. Yung isa naman pong klase na aking naipon ay kagaya nito, lagayan po ng coconut oil. So, hindi naman po siguro sa ngayon ko isesend kasi ang importante muna sa akin guys yung mapaglalagyan nito. Nakadepende po kasi kung ilan yung kailangan ko dito sa lagayan na to, kasi safe po siya kung isa-isahin ko dito. Yun po yung dahilan kung bakit maisisend ko din ito, kasi kailangan kong maisave ang aking gamit para dito sa smoothie ko at saka sa iba pa na kailangan gamitan ng ganito. Kasi pag pinipindot ko siya, hindi po siya ganun ka, alam mo yun, matibay talaga siya. So maganda rin siya sa mga ingredients na kailangan. So hindi ko na po kailangan bumili, di ba? Kailangan ko lang lagyan, punuin kung ano man po yung pwedeng mailagay. So yun. Yun po yung aking pinagkakaabalahan ngayong holiday ko dito. Aray ko. Kagaya niyan guys, galing yan sa coconut oil. So nakaipon siguro ako ng mga 10 lahat. Kasama na yung white color. So ganyan po yung aking ginagawa para makapag-start na. Kasi aminado ako guys, nasa sitwasyon naming mag-iina is kailangan pag-isipan ko na ng magbuti. Kasi hindi po ako pwedeng mag-stay ng matagal dito dahil sa sitwasyon namin ng mga anak ko, kailangan ko po silang ma-guide. So, kaya unti-unti na po yung aking ginagawa. Lalo na solo ko, yung bahay. So, ito po yung aking pagsisimula bilang isang nangangarap na baker ako dito kasi sa Hong Kong guys. Nagbe-bake po ako. So, nagiging part na rin po siya sa aking work. Kasi unang-una, kapag kailangan nila amo ng tinapay na ayaw nilang bumili sa labas, or yung weekly na food ng aking alaga, is binibake ko po siya. Kagaya ng bread, raisin bread, or scallion, or garlic bread, gumagawa po ako. Kung ano man po yung gusto ng alaga ko. So, kape po tayo. So, ayan. Ang tapang ng kape ko. So, yan po yung aking video ngayon. Makalat po yung bahay kasi 4 na araw din po na holiday. So, gagamitin ko po siya sa pag-iimpake ng aking importanteng mga gamit. Para sa next, makasahod na ako, is-send ko na siya. So, yan guys ang aking mga ginagawa. Naka-ready na din po tayo ng mga glue gun, mga panglalaki na gamit. Meron din po ako, mga screws, martilyo, meron na rin po tayo. Kasi syempre guys, kailangan ko po yun lalo na sa gusto kong pag-ano ng tindahan. So, umaasa ako na pagkakaloob sa akin ni ganito sa amin ng mga anak ko kasi kami-kami na lang. So, yung mga unang mga vlog ko guys ay kasama po yung asawa ko pa doon sa mga ano namin. Kumbaga buhay pa po kasi siya noon. So ngayon, solo ko na. So kailangan maging ano na talaga ako sa buhay. Yun na yung aking pinagkakaabalahan ngayon. Instead na ako magproblema ako, pinupokus ko yung aking oras. Binubuhos ko sa mga pwede kong pagkakitaan na sa tingin ko is kaya ko, di ba? So yan guys, yun na po yung aking gagawin. Maraming salamat po sa mga manonood ng video ito. Sana nakapagbigay din po tayo ng
kaalaman or inspirasyon. Kasi sa mga katulad kong nag-uumpisa or mag-uumpisa pa lang, hindi po basta-basta po kasi mag-start. Diba? Hindi po pwedeng sabihin mo na gusto mong maging ganito kung hindi mo po sisimulan at hindi mo po gagawin. May mga time na kailangan mong mamuhunan, kagaya sa akin, hindi po biro yung bibili ka. Kasi kahit isang piraso lang po ng pang-baking, mahal na po siya. Kahit maliit pa yan, kahit sabihin mong molders, cutters, mahal po siya. So, sobrang nakaka-proud sa mga bakers or sa mga nangangarap na magnegosyo na kahit paunti-unti is nagagawa nila. Masaya po ako doon. Pag nakikita ko po na nakapag-start na sila, masaya po ako kasi doon sa start pa lang po, pag magsimula ka pa lang, hindi na po biro. So ano pa po kaya yung ginagawa mo na or nagtitinda ka na, 'di ba? Sakripisyo po 'yon. Puyatan or kung ano man pong busy natin, nagugutuman. So yan, nakapag-ano na rin tayo. Ito yung mga baking ko, guys. Yung iba nasa carton na kasi nga ayaw kong ma-flat or ano man mayupi. So yan, babalutin ko na po ito ng carton mamaya. So ayan guys, hanggang dito po muna. Maraming salamat. Sana po patuloy po kayong manood para syempre, diba, ganahan din tayo. So yun. Ganun naman talaga. Kailangan lang magtiyaga. At saka lagi tayong magpapasalamat sa Panginoon sa kahit anong sitwasyon, sa kahit anong hirap na mga pinagdadaanan natin. Lagi tayong magtiwala sa Kanya kasi guys, walang imposible. At saka ang sarap sa pakiramdam na nagdadaan ka sa pagsubok pero alam mo yung pakiramdam na sa kabila ng nahihirapan ka, may nakikita kang liwanag. Ganun na ganun po yung aking mga nararanasan sa sitwasyon po naming mag-iina. So, tiwala sa Panginoon sa lahat ng mga plano natin kasi unang-una, siya talaga yung tutulong sa atin. Then, samahan natin ng sipag at saka gawin natin yung kaya natin. So, ayun guys, maraming salamat. Hanggang dito po muna ang aking video na to. Maraming salamat po ulit. Bye-bye. God bless. Ingat.